ipinagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumitin. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga naman po, Father. Tingnan yung katabi ninyo at pakibati ninyo magandang umaga. Pagmasdan mo rin yung katabi mo. Tingnan mo ang totoo yan. Minsan hindi natin nadadama na kasama natin ay totoong tao. Pagkat tayo ay sa panahon ngayon ay nabubo doon sa tinatawag nating virtual reality. So, kahit sa relasyon natin ay nawawala na yung it does not become any more personalized relationship. Sapagkat ang tingin natin, lahat nasa paligid natin ay virtual lamang. Pero ngayon, sa pamamagitan ng banal na misa, sa pamamagitan ng iyong Eucharistia, ang Diyos ay hindi virtual. Siya ay nagiging katulad natin sa pamamagitan ng banal na pagtanggap natin ng Eucharistia. So kapiling natin ang Panginoon, nasa sa atin ngayon ang Panginoon sa pagdiriwang nito. Kaya mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya ng mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Napalugno ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo hanggang sumati tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasumba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Itatalaga ng Panginoon si Jeremias bilang propeta sa lahat ng mga bansa. Mabigat man ang tungkulin ito, titiyakin naman ng Diyos ang pag-iingat na gagawin niya para kay Jeremias. Mababanaan sa misyon ni Jeremias ang misyon ni Yesu Cristo, ang propetang taga-Nazaret. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong paghahari ni Uzzias, kinausap ako ng Panginoon at sinabi niya, "Bago ka ipinaglihi, kilala na kita. Bago ka ipinanganak, itinalaga kita sa akin upang maging propeta sa lahat ng bansa. Magpakatapang ka. Humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iyong utos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupain ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaan, papahinga at maluwi. Tulungan mo ako ngayon, yabang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kahanlungan. Matatag na kulihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na.
Sa simula at mula pa, wala akong inasahan mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay, maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa kulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan, hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinamaan. Mapakinggan natin ang tanyag na awit ni Pablo sa pag-ibig. Ipaliliwanag ni Pablo kung ano ang tunay na pag-ibig at kung bakit kailangan natin itong maabot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananatili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasalili. Hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito'y kinatutuwa ang gawang masama. Ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagmata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtiyatsaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Titigil ang kakayahang pagsalita sa iba't pang wika. Mawawala ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit pagdating ang ganap, mawawala ang di ganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwiran tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na kulang. Iniwan ko na ang mga asang bata. Sa kasalukuyan, tila malakong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukha. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito'y nananatili. Ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit pinakatakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsigiling kong lahat. Love me so I sing.
salita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagsalita si Jesus sa sinagoga. Natupad ngayon ang bahagi ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga napalitan naming ginawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng bago sa Israel nung kapanahonan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng bago sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga kitongin sa Israel noong kapanahonan ni Eliseo, walang pinabiling isa man sa kanila. Sinaamang pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga ng marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulit sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Bakit ko lagi ginagawa ang pagbati sa katabi? Sapagkat alam ko, dito lang tayo nagbabanian. Pagdating sa labas, wala na tayong pansinan. Hindi ka mukha nung sinasabi noong kapanahon ng noon pa, kapag ang Pilipino at Pilipino ay nagkikita sa labas, nagbabatian. Ngayon, kapag nagkikita sa labas, nag-iirapan. Kaya dapat, sa pamamagitan ng banal na Eucharistia, ay maibalik ang talagang magandang ugaling ito bilang mga Pilipino na nagbabatian. So nawala na yung batihan na, o kabayan, kumusta ka na? Kabayan, saan ka pupunta? Ngayon, magtitinginan lang. Yung iba, titingnan ka simula ulo hanggang paa. At yung iba pa ay i-discriminate ka. Pilipino yan, hindi bibili yan. Pilipino yan, walang pera yan. Hindi nila alam, tayo ang maraming pera. Siksik, liklik, at umahapaw pa. Amen. Walang pa kayo, ibig sabihin mo. So anyway, nakita natin ang mga pagbasa ngayon at ito ay isang magandang paalala sa atin ng Panginoon. Kaya sinabi ko kanina, damahin mo ang katabi mo. Damahin mo ang katabi mo na siya ay tao, na siya ay totoo. Sapagkat ito isang katotohanan na sa panahon natin ngayon. Mayroong totoo at mayroong hindi totoo. At ito'y nahubog na sa atin.
At kahit ang ating pagkatao, minsan, yung salitang hindi totoo ay nababanaan na sa atin, nakikita na sa atin. Kaya tinatawag natin minsan ang iba, they are fake. Sapagkat hindi sila namumuhay sa katotohanan. Many of them made in China. Kaya kung titignan natin, bakit ko sinabi ito? Sapagkat nakita natin sa mga pagbasa. Sa unang pagbasa, ito ay mula sa aklat ni Propeta Jeremias. At si Jeremias ay itinalaga ng Diyos sa simula't simula pa bilang isang propeta. Kaya sabi dito sa pagbasa, sabi niya, bago ka ipinaglihim, kilala na kita. And that is the work of God. And that is the power of God. And each one of us, bago tayo ipaglihim, naroon na ang Diyos. And God has a reason for it. Why each one of us are created by God. Sa makatuwid ng sinasabi, may dahilan ng Diyos bakit tayo nilalang. May dahilan ng Diyos bakit ka nabubuhay. At may dahilan ng Diyos bakit ikaw ay sumilang o sumibol sa lupang ibabaw. Ang matinding tanong doon, alam mo ba kung ano ang dahilan ng Diyos? Kaya nang sinabi dito, ikaw ay itatalaga ko bilang isang propeta. At ang isang propeta, alam natin, ano ang tinatawag na misyon ng isang propeta? Sila ay tagapagsalita ng Diyos. They are the mouthpiece of God. And most of these prophets, their own mission is to speak about the truth. Upang sabihin at ipangaral ang katotohanan. And many of those prophets, especially in the Old Testament, the major and the minor prophets of the Scripture, and many of them, they died. And they offered their own life for the sake of the truth. Yun lamang ang ipinangaral nila, ang katotohanan. At sa katotohanan, sila ay nag-alay ng buhay nila. Kaya kung titignan natin sa ikalawang pagbasa, so ipinaliwanag sa atin ni San Pablo, ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig? Ikaw, tanungin mo, define love. How do you define love? Sa palagay ninyo. Ngunit si San Pablo, ipiniliwanag niya ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. So sinabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi naman nananaghili, hindi nagmamapuli o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagaling o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Ito ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. So sa makatuwid, kung ikaw ay may ganap at tunay na pag-ibig, ikaw ay matyaga, may magandang loob, hindi na nananaghili, hindi kinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan, at ikaw ay mapagbata, mapagtiwala, at punong-puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ang pinaka-dakilan.
Kaya meron tayong 3 theological virtues in our own faith. The faith, and the hope, and love. And what will remain forever? It is love. So, let us define this love in our own life, in actualizing what St. Paul defines to us the meaning of true love. So mamaya, balikan ninyo muli ang kahulugan ng pag-ibig nito. Ngayon, narinig natin sa pagbasa ng mabuting balita, ito ay kadugtong ng Ebanghelyo sana noong nakaraang linggo. Kaya lamang po, tayo ay nag-celebrate ng kapistahan ng Santo Niño, kaya hindi natin binasa. But in the other masses, last Sunday, ang binasa natin ay ang chapter 1 of the Gospel of St. Luke. So ngayon, ang chapter 4 of the Gospel of St. Luke. So ngayong taon na ito, pagninilayan natin ang buong Ebanghelyo ni San Lucas. Kaya sinimulan natin yung nakaraang linggo. Ngunit nagdiwang tayo ng Santo Niño. Kaya makikita natin ang pagbasa ngayon ay mula sa aklat ni San Lucas. At ito ay noong panahon na si Kristo ay pumunta sa sinagoga. At ang sinagoga na ay simbahan, katulad nito, noong panahon na yun. At siya ay nagsalita at nangaral. At binasa niya ang aklat ni Propeta Isaías sa kanyang pagtitipon. Ngunit ang sinabi dito, nagsalita si Jesus sa sinagoga at ang huling bahagi ng Ebanghelyo na sinabi niya, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. And Jesus was quoted in that quotation of the Gospel. Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Inuris yan ng lahat na manghasila sa kanyang napakahusay na pananalita. Ngunit nagtanong sila, hindi ba yan ang anak ni Jose? At sino si Jose? Sino si Saint Joseph? Ang ama-amahan ni Jesus. At siya ay isang karpintero. Napakahusay niya magsalita. Ngunit sa huli, umawi sila. Anong sabi nila? Hindi ba anak ng karpintero yan? Eh, bakit nagsasalita siya ng ganyan? At sasabihin niya, parang siya o siya ang tagapagligtas. Kaya hindi nila nakita at nadoon ang kanilang pananalig ay napakababa. Sapagkat si Jesus, sa kanyang background na nakita nila, siya ay isang anak ng karpintero lamang. Kaya anong sabi ni Jesus? Walang pagsasalang, babanggitin niyo sa akin ang kawikaan ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sabihin niyo sa akin, gawin mo sa iyong sariling bayan ang mga napalitan namin ginawa mo sa Capernaum. Sapagkat alam nila na may ginawang mga kababalaghan si Kristo sa Capernaum. Ngunit nang bumalik siya sa kanyang sariling bayan, hindi siya gumawa ng kababalaghan. Tingnan natin ang Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo, makikita natin there are 3 reactions ng mga Hudyo sa Ebanghelyo binasa natin. So, reaction. They reacted. At ano yung tatlong yun? Una, ang paghangad. Ikalawa, ang pagdududa. At ang ikatlo, ano ang nakita nating reaction dito sa Ebanghelyo? Ano yung ikatlo? Kung kayo'y nakinig ng Ebanghelyo. Paghanga, ang galing niyang magsalita. Pagdududa, hindi ba siya ay anak ni Jose? Isang karpintero. At ang ikatlo, ang bukod at galit. Nagalit sila at galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. At anong ginawa nila? Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siya sa labas. Dahil sa galit nila at dinala siya sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis.
Ngayon, kung titignan natin ang pagdududa, dito ay nakita nila ang una, ang tatlong reaction, ang paghanga, ang pagdududa, at ang galit. At ang huling bahagi, ano ang hindi nila nagustuhan sa sinabi ni Jesus? Kung titignan natin. Ano ang hindi nila nagustuhan? Yung dalawang kwento na binanggit niya. Ano yung dalawang kwento ito? Ito ay ang salaysay sa unang aklat ng mga hari. Ang ginawa ni Propeta Elias sa isang babaeng balo sa Sarepta. Ngayon, natatandaan niyo pa ba yung kwento? Yung babaeng balo sa Sarepta, anong nangyari doon? So, hanggang kayo ngayon. So, hindi kayo nakikinig. Anong nangyari? Pinabasa natin itong mga nakaraang panahon. Ano nangyari? Noong panahon ng taggutom, habang naglalakbay si Propeta Elias, nakita niya ang babaeng balo. Humingi siya ng pagkain. Anong sabi ng babaeng balo? Konting langis na lamang po ito at konting harina. Sabi ni Propeta Elias, huwag kang mag-alala, igawa mo ang pagkain. So yung babaeng balo, yung nalaman ng pagkain nila, pagkatapos nun, yung huling pagkain na yun, mamamatay na sila dahil sa paggutom. Ngunit anong ginawa nila? Sinunod ng babaeng balo nito si Propeta Elias. At anong nangyari? Hindi naubos ang langis at harina sa bagal. Kuha siya ng kuha, hindi nauubos. At doon sa lalagyan na yun, ang harina at langis at hindi sila nagutom. Ikalawang kwento na binanggit ni Kristo dito kung bakit nagalit ang mga Hudyo sa kanya, ang salaysay ng himala ni Propeta Eliseo in the second book of Kings. At anong kwentong ito? Ni Propeta Eliseo. May isang taga-Syria na si Naaman ang dinapuan ng keto. So siya ay isang tagapamahala o leader. At dinapuan siya ng keto. Anong sabi sa kanya ng isang propeta? At ito ay si Propeta Eliseo. Anong sabi sa kanya? Maligo ka sa ilog at tandaan mo, lilinis ka. At pumunta ka siya sa ilog na iniutos sa kanya ng propeta at pag-ahon na sa tubig, nawala ang kanyang keto. Ngayon, bakit siya nagalit? Natatandaan niyo bakit sila nagalit kay Jesus? Sapagkat ang babaeng balo na yun at si Naaman ay hindi Hudyo. Kaya sabi nila, walang pagsubali, babanggitin niyo sa akin, gamutin mo ang iyong sariling bayan. Gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang napalitan namin ginawa mo sa Kapernaum. Ngunit hindi niya ginawa. Itong mga babaeng balong ito at si Naaman ay tinatawag na hentil at hindi sila kasama sa angkan ng mga Hudyo. So nakuha ng mga Hudyo ang ibig sabihin ni Jesus. Kaya nais nilang patayin si Jesus. Katulad ni Elias at Eliseo na naghimala sa mga hindi Hudyo, ganun din ang kanyang gagawin. Hindi siya gumawa sa sariling bayan niya sapagkat hindi niya natagpuan ang pananampalataya nila. So, ang hinihintay lamang nila ang kababalaghan. Kaya doon bali ang kanyang mga kababayan. So, nakuha ninyo ang kwento. Tandaan niya sapagkat next week, kasunod ng Ebanghelyo ito ang ating babasahin. Ngayon,
Kung titignan natin, ano ang aral sa atin ng Ebanghelyo nito? Unang tanong ay, gaano tayo kabukas sa katotohanan? At ang ikalawang tanong, kaya ba natin tanggapin ang katotohanan? Kahit gaano kapait ang katotohanan. O pilit nating binabaluktot ito upang maging matamis sa ating paglasa ang katotohanan. Tatlong uri ng pagtanggap sa katotohanan ayon sa Hudyo sa Ebanghelyo. Ang paghanga, ang pagdududa, at ang pagkapuot at galit. Kung may katotohanan inilalahad sa atin, marahil minsan may paghanga tayo sa katotohanan. Pag sinabi sa iyo, Brad, ang pogi mo, pumahanga ka. O kapag sinabi sa iyo, Brad, ang pogi mo, hindi ka naman talaga pogi, may pagdududa. At higit sa lahat, talagang ang sama ng mukha mo at sinasabing pogi ka. Pagkabuod at galit. At ito ang inilahad sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Ang paghanga, ang pagdududa, at ganoon din ang pagkabuod ayon sa karanasan ni Jesus sa pagsasalita sa katotohanan. Ngayon, kung titingnan natin, paano natin haharapin ang katotohanan? Una, ang salitang pagtanggap. In English, acceptance. Bakit? Hindi tayo marunong tumanggap ngayon. Because many of us, we do not learn how to accept. At kapag hindi ka tumatanggap, ito ang magpapahirap sa iyo. The first step in life is to accept. And Jesus taught us how to accept. So that is why He died on the cross in an open arms, telling us, this is the way I will accept you if you come to me. Ang tanong, marunong ba tayong tumanggap? And many things in our own life, we don't want to accept. Many realities that comes into our own life, nangyari na, naganap na, nakita mo na, ang isa sa kalaban natin, yung tinatawag na pagtanggap sa katotohanan. Let us learn to accept. Because we lost this already. For some of us, we are losing this already. Ang ikalawa, kung tayo ay matutong tumanggap, anong dapat natin tanggapin? Ang katotohanan. And everything that happens to us, nakita natin, naranasan natin, and that is reality, and that is the truth. Di po ba minsan, kapag naranasan natin, namatay ang asawa mo, unless kung ang asawa mo ay talagang pinakamasama ng asawa, accept na accept yan. Nagpapasalamat ka pa, Lord, thank you. Sa wakas, kinuha mo na rin siya. Ngayon, makakapag-asawa na muli ako. Ngunit kung minsan, namatay na yung tao, hindi mo pa rin matanggap. And the first thing that you have to do is
accept the truth. Sapagkat ang katotohanan, ito ang magpapalaya sa atin. If we learn to accept the truth. Marami sa atin ngayon, lalo tigit sa panahon ito, marami ang nawalan ng trabaho. Uba. Marami ang nagdadalamahan. Marami ang nangangamba. And that is reality. Wala ka nang magagawa. Tinanggal ka. Eh bakit sisisihin mo pa si Lord? So sabi nga, kung may mga pangyayari sa buhay natin, we have to learn to accept that. And that is the way for us to entrust that to the Lord. Because we know God will give to us more than what others have taken to us. If you believe in God. And there is reason in everything that happens into our own life. Not only that, but even in other realities that happen in our own life, God has a reason for that. And that is the very reason why God allows that to happen. Hindi kaloob ng Diyos yun. But God allows that. Hinayaan ng Diyos. Pinayagan ng Diyos na mangyari yun. Because there is a great wisdom in all those things. Maaring hindi natin nakikita ngayon. But later on, you would realize and you would say, kaya pala nangyari yun. Ito ang dahilan ng Diyos. And so the way for that is to accept the truth that happened into our own life. At marami pang iba. So ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ngayon, sa ikatlong bahagi, kung titignan natin, paano natin isasagawa ang katotohanan? How can we actualize the truth into our own life? So we can only actualize it in the second reading na binasa natin. At ano yun? Ang tunay at ganap na pag-ibig. Sapagkat truth, it is something abstract. You cannot define it. You cannot put it into a certain action. And so that is why in the readings today, in order to actualize the truth, and to put that into action, the second reading gave us the message. And to actualize the truth, it is about love. Ang tunay at ganap na pag-ibig. Kaya nga sinasabi natin, love is not love unless you give it to others. By putting that into our own life. And so if you have that love that is defined to us by St. Paul, then you become a living witness of a true prophet in the community. Hindi mo na kailangan magbihis ng sako katulad ng mga propeta. Hindi mo na kailangan magsalita ng magagandang salita. But it is only love. Why? Because love conquers everything. You love a person, you will conquer that person. And that is the way of God. In order to conquer all of us, it is true love. And that is why we come together in the Eucharist. We come together in the church. And we pray to God. It is because of the love of Jesus to us. And He conquered us in love.
not in preaching, not in beautiful words, but in His dying on the cross. Ang pag-ibig na hanggang kamatayan. At ito ang katotohanan ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya ito rin ang pagyaya sa atin upang ang pag-ibig na ito hindi man makita kahit mabalaat lang. At ito ay ang balaat ng Diyos sa buhay natin. So sa makatuwid, ipinakita sa atin ng pagbasa ang salita pagtanggap, tanggapin ang katotohanan. At ang katotohanan ay ang pag-ibig na nagmula sa Panginoon. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, tumanggap ka na. Ngayon ay ipahayag natin na natin pananampalataya, sumasampalataya Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ng libig, nanakaw sa karoonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw ng buhay na maguli, umakyat sa langit, nanuklog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at umupo sa nangabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo ay bukas pusong manalangin sa Diyos nating Ama upang matamo natin ang Kanyang kagustuhan sa mga dinaranas natin sa buhay. Iluhog natin ang ating mga panalangin. Panginoon, sa iyong pag-ibig kami ilingapin. Panginoon, sa iyong pag-ibig kami ilingapin. Patuloy nawang pakinggan at ipangaral ng simbahan ang mga katotohanan itinuro ni Jesucristo, lalong-lalo na ang paggalak sa buhay at pagmamalasakit sa mga mahihina at inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig kami ilingapin. Paglingkuran nawa ng pamahalaan ang mga mamamayan ng buong katapatan at walang halong pag-iimbot. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig kami ilingapin. Pag-aralan naman ng bawat botante ang pagkatao at plataforma ng bawat kandidato naghahangad ng pwesto sa pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig kami ilingapin. Para sa mga nagtatrabaho sa mass media, naway ituring nilang sagrado ang katotohanan at huwag nila itong baluktutin kapalit ng malaking kita. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig kami ilingapin. Para sa mga taong nahihirapan dahil sa matinding karamdaman o dala ng pagkatanda, huwag nawang magsawang mag-alaga at maglingkod ang kanilang mga kamag-anak. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig kami ilingapin. Idalangin natin ang mga pansarili natin kayo. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin, nawa ang iyong salita at Eucharistia ay maging lakas at ilaw namin habang naglalakbay kami patungo sa iyong kaharian. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen.
Panginoong ating paghahain na ikalugdan ng Diyos sa mga kapapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating napakinabangan at sa buong sabayan niyang banal. Manaming lumikha ang mga alay na ngayon aming inihanda sa hapag na ito ng iyong dambana, ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Alos sa Pilipinas, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatuhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo sa tutubo sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging dinaiba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamaswayin. Nilaw mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkataong giling mong anak na kami tunghayan mo, may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw na nagpanumbalik na muli sa amin sa iyong kasiyahan ng iyong pagtingin na aming inimok sinong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawin ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kayong banal ang mga kaloob upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan pa niya. Pinaghati-hati niya ito. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco naming Papa at Camilo naming Obispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming lahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Malabirheng Maria na ng Diyos. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Gagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ang lakas. Ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at pagkukulan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawala. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay. At sumay.
bigayan tayo ng kapayapaan sa Diyos. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-anis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mabalot ng mga inanyayahan sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Kaya ingatan tayo ng tumawa ng Panginoon ni Kristo, nagsalamat tayo sa buhay. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng aming tinatang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalataya, panubos na ngayon iyong bigay. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa iyang palay. Church announcements. To mark the closure of Year of Consecrated Life, we plan for special Eucharistic celebration and talks. From 29 January to February 2, Friday to Tuesday, Father Wilson will animate this program with different themes. On the final day, February 2, Tuesday, Archbishop Ludwig Schick from Momburg, Germany, will preside the concelebrated High Mass at 7 p.m. in the main church. We welcome all parishioners to participate. For further details, please refer to the notice board. The next baptism seminar will be held on February 1, Monday at 7:45 p.m. at the Sacrament Chapel. Parents who want to baptize their babies need to attend the seminar together with the godparents. February 5 is the first Friday of the month. Eucharistic adoration will be at 2 p.m. in the main church. All students who will appear for their board exam, 10th and 12th grade this year, are invited for a special Eucharistic adoration on February 20, Saturday at 10 in the main church. Parents are requested to accompany your children for this special adoration. We begin the Holy Season of Lent on February 10 with Ash Wednesday. Please note the Mass timings on Ash Wednesday. Morning Mass, 5:30 a.m., 7 a.m., and 9 a.m. Evening Mass, 4:30 p.m., 6 p.m., and 7:30 p.m. All the Masses will be held in the main church. We request those who have the blessed dried palm leaves of last year to bring to the parish office latest February 8, Monday. On 11th of February, Thursday, is the feast of Our Lady of Lourdes. The 7 p.m. Holy Mass will be at the Grotto. Before the Mass at 6:30 p.m., we will pray the Rosary. All are invited. We celebrate the 24th World Day of the Sick and Caregivers on February 12, Friday, at 10 a.m. Mass in the main church. We request the doctors, nurses, paramedics, and the sick of our parish to attend this special Mass. Caregivers are kindly requested to come in your uniform and bring along with you the handheld equipment to be blessed. The parish, with the help of the Legion of Mary, sets up parish library effective from February 2016. The library is located near the staircase, first floor in Bishop Paul Hinder building. This will be open for the parishioners on Friday and Saturdays. Parishioners who are willing to donate religious books are most welcome. We encourage parishioners to avail the facility. For further details with regards to the timing, please refer the parish notice board. We are pleased to announce about special talks on different topics on Friday from 6 p.m. to 8 p.m. at the Seraphic Hall. On February 12, Friday, talk for our youth on the topic From Fear to Freedom. On February 19, Friday, talk for family on the topic Family Killers and Thrillers. On February 26, Friday, talk for the singles on the topic And the Two Shall Be One. We encourage parishioners to attend for your personal growth and family relationship. We welcome interested parishioners to register at the parish office by 10th of February, and for further details, please refer to the notice board. Starting February 1, there will be Mass at 9 a.m. at the Sacrament Chapel on weekdays, Monday to Thursday. Those who find this time suitable are most welcome. Spinster and bachelor who are looking for suitable life partners may register at the parish
parish office. Those living in Qatar as well as their relatives may register. The closing date for registration will be on the 15th of February 2016. Maraming salamat. So lahat na may birthday. Birthday. Saturday. Birthday nila ngayon. Bless the Lord. Bless the Lord. So tayo. Di manalangin. Panagin sa lahat ng biyaya na ginagawa natin sa galutin ang kanilang mga masa buhay at ang kanilang mga itinataguyod ng mga pamilya. Nawa ay ang pagpapala at biyaya na mula sa iyo ay mapa sa kanila sa oras na ito. Hinihinig natin sa pamamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magsiyo po kayo samantalang iginagawa ang pagpapala. Ama namin mapagpala, ipadama mo ikaw ang kapiling ng mga bumubuo sa iyong bayan. Ipagkaloob mo sa amin araw-araw ang aming mga kailangan upang kami sumapit sa buhay na para sa amin iyong inilaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo ay manaw-nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa ganap na umayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.